Hi guys, na-miss niyo ba ako? Ang tagal ko nagpahinga, no? Kwenta ko lang sa inyo. Dati, pag di lang ako nakapag-Facebook ng isang araw, para lang akong magkakasakit, parang sobrang addict na addict ako noon. Talagang hindi ko kaya kasi yan yung parang stress reliever ko yung Facebook. So, I think months ago, 1 month or 2 months I think, nagpahinga ako. Kasi nag-request ako sa boss ko na, kasi summer dito nung nakaraan, nag-request ako sa boss ko na itodo ko. Sabi ko, itodo ko, bigyan mo ako ng maraming time. Ay, oras ba? Kasi diba, part-time lang ako, like 80%, ay 60% lang ako, or 40 to 60% lang ako. Tinodo ko. Tinignan ko kung hanggang saan yung capacity ng, yung lakas ko. So, tinodo ko ngayon, guys. Sabi ko, todo ko to, itatry ko. Tinodo ko siya. Doon na nalaman ko sa sarili ko na sumusuko din pala ako, no? Kahit anong tatag pala talaga natin, talagang nagde-drain tayo, nagiging exhausted, halo-halo na ba yung pagod, yung, tawag dito, yung panahon. Kasi diba dito may malamig, mainit. Pag summer kasi dito, sobrang init talaga, yung hindi mo nakalang init talaga, parang nasa desierto. Tinodo ko na. Tapos syempre, uwi na ako ng gabi, papasok ako minsan ng alas 10, alas 11 ng umaga. Uwi na ako nun minsan alas 10. Or minsan, parang umabot na ako ng 9, 10 hours, mga ganong duty ko talaga. Tinodo ko. Ngayon, naramdaman ko talaga, yung utak ko talaga, gustong-gustong magtrabaho. Yung katawan pala natin, para siyang makina. Hindi mo talaga kailangan abusuhin, hindi mo dapat abusuhin. Kasi susuko siya, mag-overheat siya kung sa sasakyan baga. So, ganun ang mangyayari, guys. Tinodo ko. Doon ko, nung pagpagod kasi tayo, no, nagiging exhausted tayo, mainitin yung ulo natin. Siyempre, may hormones din tayong inintindi dahil hindi na tayo bata. May edad na tayo baga. Talagang umabot sa punto na umuwi na ako, maiyak na ako. Talagang bumahagulhol na ako ng iyak. Kasi paano sabi ko, yung katawan ko napapagod. Ngayon lang ako nakakaramdam ng ganitong pagod, yung totoong pagod talaga. Tapos na-stress ako sa trabaho ko. So, sa Pilipinas kasi dati guys, pag nagtatrabaho ako, masaya lang, yung gano'n, yung masaya lang, hindi nakakaramdam ng pagod kasi yung nature natin, sanay na tayo, yung nature, ano bang tawag dito, yung panahon, ano ba tawag sa English yung gano'n? Kalimutan ko. Dito kasi pabago-bago Kasi mga tao dito napaka-cold, yung mga gano'n. Masaya lang, hindi masyadong, kahit gano'n, hindi gano'n kalakihan yung sahod, pero masaya. Dito kasi parang pressured yung pressured talaga. Mapapressured ka. Tapos, napagod ako. Tapos umuwi ako sa bahay, 'di ba? Sabi ko umiiyak ako. Magulo ako. Tapos buong gabi ako umiiyak, buong gabi din akong yakap-yakap ni Stefano, sabi niya. Sabi ko, hindi mo alam ang pagod na nararanasan ko sa trabaho. Kasi binibigay ko lahat talaga, talagang bida-bida ako, guys. Yung gusto mo, todo-todo na, yung ganun. Gusto kasi ayaw mo disappoint yung mga boss mo, yung mga ganun. Tinudo ko, napagod ako. So doon ko nalaman na hanggang doon lang pala talaga yung capacity ko. Dapat hindi yun ang abuso. Tapos nung mga ilang itong mga lately lang, nakaramdam na ako, talagang lumalala na yun. Actually, naramdaman ko yung sakit ko, 2021 pa, 2021 pa lang. Sumasakit na yung tagiliran ko Nung mga tinudo ko na yung trabaho ko, syempre yung katawan natin na overuse na, di ba? Nagre-reklamo ngayon. Kumbaga sa sakyan, umuugong na siya. Mga ganun. Tapos sumasakit na yung tagiliran ko. Kumukunik na siya sa likod ko, tapos sa balakang ko, ganun. Tapos yung acid ko, hindi na ako nakakahinga. Talagang nananakal na. Sobrang dry ng lalamunan ko. Nagtataka yung mga kasama ko, grabe ka mag-inom ng tubig. Kasi niisip ko, ayun, madry yung lalamunan ko. Pa-check up ako. Nalaman ko mayroon akong sakit sa bato. Ganun, nagkukunik pala yun. Actually, unang pa-check up ko is dugo pa lang. Yung dugo, nagpa-check kami ng dugo ni Stefano. Kay Stefano lahat, okay lahat. Sa akin, doon may pancreas na, creatine ko, medyo may porsyento na siya. Sabi ko, ba't ganun? Ba't may mali dito? Tapos chinek ko, pinakonsult ko yung dugo ko. Sabi niya, undergo tayo ng ibang procedure. Yun na, pinasok yung camera sa tiyan ko. Tapos, kumuha sila ng, parang tinest nila. Sabi nila, yun, meron akong infection sa gastritis. Ang tawag gastritis. Ang gastritis is, tinatawag nila yan ng GERD, acid reflux. Pero ang main talagang dyan is yung tawag nila ulcer, yung mga ganun. Nagkaka-infection na. Sa acid na yun kasi syempre, 'di ba? Hindi din healthy yung trabaho ko, 'di ba? Kasi fast food din. Hindi mo maiwasan na kakain ka talaga. Hi. You play. So hindi mo maiwasan kakain ka talaga, no? So ganun, hindi siya healthy. Tapos stress ka sa trabaho. Buti na lang hindi nagbibigay sa akin ng stress, Stefano. So yun yung pinakamagandang Pagdating sa bahay, nagko-comfort siya sa akin, susupport siya. Siya yung talagang kanlungan ko, yung ganun. Pag napapagod, iyak ka, tapos siya na yung hayakapin mo, iyakapin ka niya, iiyakan mo siya, yung mga ganun, nakakatawa, no? Tapos trabaho, yun na naman, papasok sa trabaho. Nagiging excited. Kasi naisip mo, parang motivation mo yung sahod pera. Siya na yung naisip ko, todo-todo, yung ganon. Yun pala, yung isa sahod ko. Pangbayad pala, pangbayad pala ng bill ng hospital yun. Sabi ko ganon. Tapos, pa-check up na ako, in-schedule na ako na may kasakit ka sa bato. May bato ka, yung tawag dito, may gallstone ako. Sabi niya, medyo malaki to, kailangan to, hindi na to iantayin, kailangan natin tanggalin, operahan. So, inoperahan ako lang last week lang, last Friday, tinanggal siya.
3 days ako sa hospital and then 2 nights. Tinanggal siya. So, ito yung update ha. Kaya, tsaka totoong talaga nagpahinga ako sa Facebook. Kasi gumawa ako ng bago, yung hindi siya crowded, yung ano lang. Pero ito yung mga update lang sa mga nangyayari. So, yun, operahan ako. Sa ngayon, nagpapahinga ako. May 2 weeks ako. Nakasiklib ako ng 2 weeks. So, yung tinanggal yung, gallstone ko, ibinutasan ng 4 na butas yung tiyan ko. Maliit lang siya na butas. Kumbaga, pinasok yung camera, tapos basta ganun yung mga procedure. So, tinanong ko, saan ko to nakuha? Sabi niya, walang malinaw na dahilan. Kasi, unang-una, minsan, lahi. Tapos, sa mga kinakain, siguro natin ma-oil. Pero suggest talaga sa akin, huwag muna kumain ng mga oily. Sa mga kinakain talaga. Kasi tayo, di ba? Mahilig tayo mag-inom noon, tapos may pulutan, medyo maalat. Tapos, sa mga kinakain, ma-oily, mahilig tayo sa mga mantika, mga ganun. Maraming purpose, maraming dahilan. Maraming cost, mga ganun. So, ganun. Nagpapahinga ako ngayon, and then, nagre-relax muna sa bahay, nagre-recover. Nakasiklib ako, guys. Tapos ito pa, may dagdag ako, no? Tayo pala. Napansin ko lang to, tayo pala, sanay tayong sumasahod noon sa Pilipinas ng maliit lang na halaga. Masaya tayo, no? Tapos ngayon nandito na tayo, sumasahod na tayo ng malaki. Sobrang saya natin. Kung i-compare natin sa Pilipinas, sa sahod natin, malaki talaga sa totoo lang. Pero kung dito yan, maliit lang talaga yung sinasahod. Maliit lang yun kung i-compare dito kasi mataas yung cost of living dito eh. So syempre, nakakasahod na tayo. Na ano tayo, no? Yung parang trabaho kasi sa pera. No? Hindi na natin naisip yung katawan natin. Bugbog na. Naisip ko, yun ang naisip ko na since napapagod ako, why not i-invest ko sa sarili ko yung sinasahod ko? Nagpa-check up ako. Kasi naisip ko, anin ko naman yung may pera ako, may ipon ako, tapos diba, i-invest ko talaga sa sarili ko. Tapos ngayon, nag-check up ako, diba, doon ko in-invest yun. Tama yun, invest nyo sa sarili nyo, pa-check up din ka paminsan-minsan para mamaya, ang dami nyo ng ipon, tapos natigok pala kayo, no? So, ang ginawa ko is, sa ngayon, nag-recover ako. And then nga pala, sinabay-sabay ko na yung pagtatrabaho at pag-aaral, tapos uwi ka ng bahay, may mga obligasyon ka rin, no? Tapos ayun, pinagsabay-sabay ko na yung pag-aaral ko. Nag-aaral ako ulit dito kasi importante ang mag-aaral ka ng language nila. So natapos ko na yun noon yung A1 ko, ngayon nasa A2 ako, A2. German course ako. So mayroon pa yan B1, B2. So, take note, hindi siya mura. Kung sa Pilipinas, babayaran mo siya ng mga nasa 100,000 and 110,000. Parang sa Pilipinas, hindi siya ganun kamura, mahal din. Kikitain mo din yan siya dito ng, stop making noise. Kikitain mo din siya ng matinding kayod din. Ganun, hindi siya libre. Kasi nasa Switzerland tayo, dito walang halos libre dito, no? Lahat dito. So, ganun talaga. Kasi kikita ka, magbabayad ka talaga. Kumbaga, malaki yung sahod mo, pero malaki din ang mga babayaran dito. So, ganun yung ganap dito, no? And, ayun na nga, ang update, no? Sa ngayon, nagiging okay naman, paunti-unti, namamanage naman yung finances. Kasi nga, nagtatrabaho, nag-iipon talaga tayo. Tsaka ng mindset ko talaga noon, talagang magtatrabaho ka ng todo, tapos mag-iipon ako ng todo. Kasi kung sakaling, hindi naman tayo laging permanente may trabaho, di ba? Hindi talagang may trabaho. Kasi just in case, di ba? Hindi natin masasabi ang panahon, mayroon tayong backup. Kumbaga, yan yung naging mindset ko talaga dito. Hindi talaga pinapakialaman ng partner ko yung pera ko, pero minimake sure ko na panatag siya na kahit hindi siya nangingialam na nasa matamang bulsa, nag-iniipon ko talaga siya. And then, sinubukan kong invest ng dyan sa Pilipinas. Parang hindi siya mag-work talaga pag hindi ikaw mag-manage kasi iba talaga yung nagbi-business ka or gagawa ka ng investment. Yung ikaw mismo nag-manage kasi hindi siya ma-manage ng tama kasi kung iasa mo sa iba, syempre, iba talaga yung ikaw ang gumagalaw. So, ngayon siguro importante is ipunin mo na lang tapos mag-business ka na lang pag enough na at kaya mo nang gawin mag-isa, yung gano'n, yung ikaw mag-manage talaga. Siguro gano'n. At saka isa pa, pag sumasahod pala tayo ng malaki, na-overwhelm tayo sa pera, hindi natin alam kung saan natin dadalhin, saan natin gagawin, anong gagawin natin sa pera. Pinaka-importante talaga mayroon tayong knowledge pagdating sa finances and pag-iipon. Malaking tulong sa akin si Stefano kasi nag-a-advise siya sa akin kung ano dapat gawin sa pera. Talagang thankful ako. I just want to pick an acorn. Ha? I just want to get an acorn. Tapos ganun yung ganap. Pinaka-importante yun. Mag-research kayo, mag ng YouTube. Huwag kayong basta bitaw ng bitaw. Kaya ako, talagang tatanungin niyo, kung nagsusupport ako sa pamilya ko sa Pilipinas, no. Hindi ko kayang gampanan yung ganong responsibility na alam kong hindi ko masusustain. Magiging masama lang ako pag ganun, pag hindi ko masustain ng mabuti. Kaya hindi ko sinusubukan eh. Hindi ko talagang sinimulan yan. Kasi alam ko sa sarili ko na madali akong ma-drain, madali akong mapuno ba, mga ganun. Malaki na sa inso, no? Oh. Ay, ginawa ko. Basa yung sapatos niya, ate. So, ganun yung ganap. So, yun lang. Nagpahinga ako. Maganda na yun. Pero meron ako ibang Facebook doon. Hindi siya crowded. Minsan lang mag-post. Yan. Mga ganun-ganun lang. So, yun yung ano ko. Ang ano dito, kalaban mo dito talaga yung sarili mo. Disiplina. Kung paano mo kontrolin sarili mo. Yung emotion mo talaga. Yan yung pinaka-main talaga. Kung paano mo i-handle. Kaya masasabi ko is, yung goal ko is naka-steady siya, guys. Pero may kunting aberya lang tayo na papunta dun sa goal. Pero just continue. Kaya na siya sabi nila, pag napapagod ka, magpahinga ka. Pag nalulungkot ka, umiyak ka. Pag masaya ka, tumawa ka lang. So, yun lang. Thank you.